Bakit naman siya magalit, guys? Wala siyang karapatan magalit kaya hindi ko man yan ginusto. Hindi ko man ginusto na magsakit yung anak ko. Hindi ko man ginusto na mag-hospital si Kuya Kahil, no? Hindi ko man ginusto na mabot sa ganito yung gastos. Guys! Bumalik tayo dito sa May Sapa kasi gusto ma-experience ng mga kapatid ko. Nakapantulog lang ako. Hindi na ako gumalaw-galaw sa bahay kasi baka mamaya magising yung mga bata. So pag sabi ni Madam Ten Gibbs, tara punta tayo doon tayo magpahinga ngayon. Tawagin natin mga kapatid natin. Ay lumarga na ako guys kay sunod-sunod baya ang pagiging nanay ko. So ngayon nandito kami. Gusto ni Madam Ten Gibbs mag-request ng native na manok na Bisaya. So hanap tayo dito. Pwede mag-request dito adobong Bisaya manok, meron? Minuto ba? Pwede magpaluto, pwede magpaano, dili, walay order. Hindi kung advancein mo ang look ko. Ngayon, hindi pwede para sa tanghalian. Oh, dapat advance masyado. 1 year advance. Ano ko? Wato mo rin karon pag Ugma. ugma ato mo. Tama, nagtawag dapat pala ako kay ate. Tapon pa ko na to ng manok. Gani no? Sayang nga raw manok oh. Di man ako na to, aladak po na to na. Ayo, sabai. Pero, sige, tama yan siya. Dapat nagtawag ako kay ate magpaluto ng manok. Dakpo na to. Sayang. Ingon pa ka, gahapon. No. Gahapon, no. Ay, okay. Kabalo na ko karon. I know what to do. Te, mag-advance order pala para sa adobong Bisayang manok. Next time, manawag ko, no? Nagpaabot ko sa akong pastil. Nagputos pa? Ha? Ana. Ambot. Bago ra ko abot. Murag na api ata rin. Di mo to ba? Adi ni ako ah. Ihatid sa nako. Okay, sige. Dali na ba dito? Grabe guys, may pastil din dito. Yay! Alam ko marami yung gustong makatikim ng ganitong klaseng pagkain. Sorry at wala dyan sa inyo. Pero pag nandito kayo sa South Cotabato, magkano to te? 15 pesos. Mas malaki siya kasi yung 10 pesos, syempre mas maliit. Alam mo, mas malaki yun. Diba? Ano pala man te? Tuna. So mamaya na lang yung amin. May-ari na daw to guys eh. O pag gutom ka, may pastil, 15. Itlog magkano te? 10 pesos. Uy, 25 pesos. Wala na, solve ka na. Tapos ano to te? Ay, akala ko yung alamang. Okay, sige. Mamaya lang guys, balikan lang natin. Thank you, te. Okay. So, dapat kasama namin dito si Boss Jean, si Madam Bibi. Pero, mga scammer yung mga kapatid ko na yun. Nagkanya-kanya sila ng lakad. So, for today's family bonding kasama mga kapatid ko, si Madam Ten Gibbs, ako, tsaka yung ikalawang kapatid namin, si Madam Tets. Ngayon, pakita ko sa inyo, nagregalo si Madam Tet sa amin for Mother's Day. Ang ganda ng regalo niya kasi customized, personalized. Wait lang guys. Guys, ito ang regalo ng ate ko para sa amin sa Mother's Day. Imagine, sa lahat na nagregalo sa amin for the last 36 years. Ito ang pinaka-special. Talo nito ang Louis Vuitton, talo ang Hermes, talo ang mga Porsche. Hoy! Guys, yan yung... Gano'ng katagal mo ito gitanim? Buntis ako kay Zeri. Ilang taon na si Zeri ngayon? 5 5 years bago namin natikman ang kauna-unahang harvest. At talagang sinave niya para irigalo sa amin ngayong Mother's Day. So, isa sa akin, isa kay Mama, isa kay Madam Ten Gibbs. Oh. Si Madam Bibi. Huwag na kayo magbigay sa amin sa Mother's Day. Talo na yan. Si Boss Jenny. Boss Chin, maliit lang sa hindi ka naman mother. Mother pack. Mother father ka. In fairness, napakatamis niya ha. Ayan o. Oh. Binakuran ko na yung akin kasi mamaya kilala ko si Madam Ten May Gibbs eh. seeds lang tagang. Pak mo? Oh! May sugat. Later. Swimming, but it helps me so much with balance. Balance. Yeah. And then I have to get you basketball shoes. Gamit niya yung swimming shoes ko, guys. Whoa! Nice! Good job. Use the brake. Use the brake. You're gonna hurt yourself.
Don't use your legs. Use the brake. Mom! The dad said no. To do what? Play the toy. Then, maglaro kayo outside. Whoa! Oh! Mommy, look at Mario. Saan siya? Kahil. Chico, go away, babe. Yan pa isa, dagdag pang maldita. Kahil, please. I don't want to hear anyone cry, love. I beat him in skills. Kunin mo ba bike mo, Chico? No. Kunin mo bike mo. Daming bulaklak ko, Mayumi, oh. Daming bulaklak. Wow. Oh, with this stove. Ang daming bulaklak. Mhm. So bright. That's purple and white. Yeah. Anong yucks? Where's the Mars? Smell it. Hmm. Color? Oh. There. It's What? up. Anong kulay to? Violet. Up. Ito, white. White. Hmm. White. Gusto mo bulaklak? Pink. Chico, Kyle, don't give him attention, please. Chico, nag-sleep yan? Mag-go inside yan. Aha! Now I know. Isa. Ready? Kyle, ha, huwag mo patulan, ha. Mayumi, dito lang. Mayumi. Come. Did you know when I was popping, I got so much ichor every time I spin a machine. I get like Calvi. 6 plus ichor. Halika, dali. There. Up there. Saan? Help you. Saan? Help you. Help me, please. Help me. Thank you. I drink from. My dad, may I help you? Saan? You will help me where? There. Hmm. Hop, hop. Oh! Help me, please. Okay. 1, 2, 3. I'm Thank you. gonna help you. Thank you. Wag dyan. That's not our, things. Hindi yan natin. Come na. Why? Hindi yan sa atin. Dali na. Help me. Okay. Thank you. Let's jump there. Can you help me, Ma? Thank you. Huwag magbangga dyan, ha? Dahan-dahan. Dahan-dahan dyan. Dito lang kayo, Chico. Dito lang. Chico, come. Mommy, move. Mommy, move. Get out of the way. Ay, ikaw liko dito. Mayumi, halika. All the way down. Grabe si Mayumi, oh. Takbo-takbo, oh. Help me, please. Help me. Thank you. 1, 2, 3. Soso. Wow! Mommy, Mommy. Okay, Mom. Can you help me, Mom? Okay, thank you. Nakakabahan ako dito sa batang to. Mommy, can I help you?
Ah, thank you. Hey. Hold my hand, please. Look at Grand Corio. Dandahan. Baby, move. Dandahan. Move. Everybody, go there, go there. Don't just walk, Mom. Ha? Eto nga, bike mo. Okay, too. Sakay ka na. Where's the guy? Sakay ka. Sama ka? Yeah. Saan ka? There's someone there. Sama saan? Sama your car. O, tara. Or, yeah, just like my car. Ano yan? There. Heart? Heart There. for mama? Yes, there. Wow, thank you, Mimi. Yes. Nice. It's nice heart. It's more hard. More hearts. Draw, mommy. Where's mommy? There. Saan? Wow, that looks like an egg. It's like an egg. Eggnog. Eggnog, yes. Eggnog. Stand up. Kiss, kuya, kiss. Not kiss like that. Ganyan. From Gasper the Ghost. Kiss lang like this. Mwah. One more. Kiss lang properly. Okay. On the cheeks. Physical. Okay, enough na, enough na. Enough na. Okay, stand up, Mimi. Nagyak ka naman kadiha, day. Look. Saya ni Calvi, ah. Chico. Saya ni Calvi. Ang sarap ng tawa niya. He's sad because he pooped. Now he breathes. Ang saya ni Calvi, guys. Nandito kami sa labas ng bahay, naglakad-lakad kasi ganitong oras pag walang init. Masarap maglakad-lakad ba? Tsaka para walang mga bata. Hindi sila screen lang. Galing naman sila sa paglalaro ng Nintendo kasama si Kuya Kahil. Pero sabi ko, since wala ng araw, time na namin lumabas. Yeah, and I was and you saw me play Dandy Girl, right? I don't like that, okay? Yeah, but I had so much anger. And hindi ka nag-practice ng Tagalog mo. Mag-practice ka ng Tagalog mo. Get some brown cookies. Shh! Mag-practice ng Tagalog nyo. You wanna get some brown cookies? Gusto mo ng brown cookies? Crinkles? Right there. Sabihin mo, gusto mo crinkles? Agoy, raise you, Bella. Agoy, agoy. Agoy, agoy. Raise you ka karon. Dumaan kasi ako sa bakery. Nagre-request yung mga bata ng donut at saka crinkles. Ay, ang bilis lang ng araw, guys. Alis na naman si Kuya Kahil. Kala ko hindi matutuloy yung pag-alis niya dahil sa pagka-hospital niya. Pero sabi ng tatay niya kailangan niya na daw bumalik dahil nga meron siyang schedule for training ng soccer. So at least bawing-bawing naman yung isang buwan niya dito maliban lang sa fact na nagkasakit siya at ng hospital. At dahil nga sa pagka-hospital niya, naka-soft diet siya ng 2 araw. Nag-request siya kay Mami Wik-Wik niya, kay Madam Tengils ng steak na lulutuin lang sa bahay. Kasi hindi talaga sila kapag-steak. Every time na umuwi siya dito, si Madam Tengils na kilala na binibilhan ng steak na masarap. Kaso yun nga, ayan si Bunny, tuwang-tuwa si Bunny. Kahil, my shoes, love. Why are you laughing? I'm shooting at the shoes going like this. At least dito, kapag hindi naman mainit, okay naman maglaro sa labas ng bahay. Huwag nyo na lang pansinin yung mga sinampay, guys. Sadyang ang dami lang talaga naming labahin lately. Dahil nga, puros kami alis-alis, kaya natambak yung labahin. Sige nga, shoot mo nga. Doon ka, malayo ka. Doon. Oh. Pag na-shoot mo yan,
O, 50. Ako naman. Pag na-shoot ko to, 500, bigay mo ha. Hala, patay. Asa to mangwana na. Kinabahan siya eh. Kinabahan siya. Wow, sarap yung cookie mo. Yummy. Mom, Say crinkles. look, look, Say masarap. look. Be? Say masarap. Ta. Asus, rap lang man ang narinig ko na. Wala mang masarap. Ha? Ha? Hagyapon? Masarap. Masarap. Very good. Alright guys. Ay grabe ka busy ang buhay ko guys. Hindi talaga ako nakapag-vlog kanina. But andito ako ngayon sa negosyo ng kapatid ko. Ang Ramyun Avenue. As you guys saw, nagbukas ng ramen business yung kapatid ko at tinawag niya itong Ramyun Avenue. So, naging aggressive yung kapatid ko guys no sa pag-introduce ng kanyang negosyo. Lahat ng bazaar dito sa Jensan, sinasalihan nila. So lately, sunod-sunod yung mga bazaar, sunod-sunod din yung pagsali nila ng mga bazaar dito sa Jensan. And, the Ramyun Avenue, hindi lamang sa bazaar you guys, kundi meron din silang physical store. Pero ngayon, as a part ng aking pinirmahan, as kapatid ng aking kapatid, andito tayo ngayon para magsuporta. Hindi lang para kumain, kundi para magtawag ng customer. So as you can see guys, ang trabaho ko dito is magtawag ng customer. Okay, paano ba magtawag ng customer? Ramyun, bulldog, spicy or not spicy? Ganon. Saan ba kami magmana? Sa mama! Ramyun, bulldog. Sip-sip yung nanay namin guys kay Mother's Day next week. Gahingi siya ng Gcash. Thursday na, ramyun, bulldog. Ramyun, bulldog, spicy or not spicy? Madami tayong customer ngayon guys. Full house po tayo. Sobrang busy sa loob. Of course, ang ramen owner natin. Waterman. 25. And syempre hindi makukompleto yung ating Ramyun Avenue you guys kung hindi nakapag-model si Ate Ashley at Kuya Kahil. Charan! Ayan ang anak ko. Yan ang anak ni Madam Ten Gibbs. The Spice Showdown. Fiery or creamy, choose your vibe. The target is to promote yung Ramyun Avenue sa mga teenagers na mahilig sa spicy or hindi spicy. So si Ate Ashley mahilig sa bulldog carbonara, si Kahil naman mahilig sa fiery bulldog. Talagang super anghang yung gusto niya. Napakaganda guys oh. Ako lang nagpicture nito tapos pina-edit ni Madam Ten Gibbs, then pinagawa niya ng poster. Diba? Ang ganda. Dumating kami dito kanina ng mga alas 5:30. Kumain yung mga bata, nag-order. Ang laki ng bill ko dito guys, 700 pesos. Kaya iniwasan ko minsan lumabas guys, 700 pesos. Chaching, ang bilis na mawala, no? But also to support the small business owner dito sa Jensan. Talagang nag-stall to stall din ako para matikman yung mga benta dito. Sayang, hindi ako nag-vlog kanina guys. Hindi ko alam kung ano unahin ko. Ang dami talagang tao. So time check na yun, alas 9 na. Ay, alas 8. Ang dami pa rin tao talaga you guys. Ayan o. Then, dito din na side, marami din tao. Pwede din spicy. Ayan. Ito natin with hot dogs, spam and egg. So sa katagal-tagal ng Jensan guys, ngayon lang talaga kami naging aggressive na mag-bazaar. So sunod-sunod yung bazaar opening dito sa Jensan. At lahat ng business owner natutuwa kasi hindi na kailangan mag-antay pa ng mga festival or ng mga event sa General Santos City bago sila makapag-negosyo. And marami na din yung dadala ng iba't ibang klaseng business dito guys. Kaya ako sa business owner, small business owner, tuwang-tuwa ako para sa Jensan. Magtawag na tayo ng customer. Bulldog, ramen, ramyun. Ayan, may customer tayo, mga bata. Diba? Isang pack talaga, oh. Isa na lang ka, 120. Yung double spicy, isa na lang. Okay lang. Thank you. Isa na lang. Basta din spicy kami lahat. Grabe yung nanay ko, guys, no? Okay. Alright, guys. Good morning. Maayong buntag. Nag-organize ako ng papel. And, kinuha ko kasi yung guys, yung statement of account ng hospital.
So, hindi ko kayo na-update no about sa yung paglabas ni Kuya Kahil. Kasi, hindi madali guys. Hindi madali ba sa vlogger ka tapos you people expect na mapakita mo lahat no sa camera. Hindi ganun kay. Siyempre, ako lang ba lahat nagagawa nung mahirap ba mag-film. At the same time, naisip ko yung anak ko, at the same time nagamaneho, at the same time kinakausap yung doktor, at the same time nag-iikot para i-finalize yung bill niya. Talagang sobra. Kaya may mga oras talaga na makita ninyo hindi talaga mapakita sa camera, pero makwento ko sa inyo, no? So, mag-flashback lang tayo konti kung anong nangyari. On the last day, May 2, kasi May 2 kami lumabas ng hospital. April 30 kami nagpa-admit ng gabi. May 2, pagpunta ng doktor, pagkatapos makita yung lab test na negative sa appendicitis at negative din sa typhoid fever, and wala naman ng signs ng dengue, wala na rin yung sakit sa tiyan, tumigil na din yung pagsusuka. Dumating yung doktor ng May 2 ng around, I believe, alas 10 ng umaga, pero nag-request na talaga ako guys sa doktor na kung okay na lahat ang vital stat ni Kuya Kahil. Nag-request na ako na magpa-discharge at mag-home medication. So, pagdating ng doktor ng mga alas 10, chinek si Kahil lahat ng record niya, yung lagnat niya, bumaba na ba? So, yung lagnat niya that time bumaba ng alas 3 ng umaga ng May 2, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, hanggang mga alauna ng hapon. Talagang normal na lahat yung kanyang temperature. So, nung nakita ng doktor na normal na lahat and hindi na siya nasuka, okay naman yung ihi niya, hindi siya dehydrated, at pagpisil sa tiyan niya, hindi na masakit, binigyan na kami ng go signal ng doktor na umuwi. Okay? So, yung ginawa lang ng doktor ay pumasok, nag-check sa tiyan, kung masakit or hindi. Tinanong ako ng konting bagay, in-explain sa akin konting bagay, and then umalis. So, ang doktor namin this time, iba guys, kasi yung doktor ng mga bata na lagi kong kinikwento sa inyo yung panahon ni Mayumi, na na-hospital siya, she's actually not in town. Pumunta daw sila somewhere, so wala siya. So, medyo mahirap sa part ko as nanay kasi siya na yung nakaugalian ko na doktor. Okay? Siya yung doktor na kilala yung mga anak ko. Siya yung klase ng doktor na nagustuhan ko at least ako kasi nga, napakaano niya guys hindi siya nagmamadali na doktor. Okay? Pagkapasok niya sa kwarto, kunyari, check niya yung mga bata, umuupo pa yan. Yung ini-encourage niya na magtanong ka kung ano yung concern mo. Yun yung maganda ng doktor. Yung very approachable. Yung parang kahit gano'n sila ka-busy, parang may oras talaga sila sa'yo. And ang pinakagusto ko sa doktor ng mga anak ko, kapag pumapasok siya sa hospital room, talagang gusto niya laging merong printed para mapakita sa akin at ma-explain yung resulta ng mga test. Kung ultrasound yan, dapat may printed copy ng ultrasound. Kung x-ray yan, may printed copy ng x-ray. Kung lab test yan, may printed copy ng lab test. Blood test, ihi test, lahat meron. Hindi ko na kailangan mag-antay, mag-overthink kung ano ba ang resulta ng test. Yun yung maganda dun sa doktor ng mga anak ko, and I really missed her dito sa time na hospital si Kyle kasi wala nga yung doktor ng mga bata. But it's okay, things happen, you know. So, lumabas kami ng sinettle ko yung bill ng alauna ng hapon, May 2, and nakipag-communicate ako sa tatay ni Kuya Kyle kasi nga, syempre alam niya na kapag medical expenses, education, yung mga basic needs si Kuya Kyle, siya tanan po talaga yung sumasalo. Okay, ganun were those days. Kasi parang sa first 10 years ng buhay ni Kuya Kahil, we did, check ko lang guys ayan, parang sa first 10 years, we did a parallel co-parenting wherein kapag nasa akin si Kuya Kahil, ako yung nag-aasikaso ng halos lahat, 70% na mga gastusin. Pero nung si Kuya Kahil nasa kanya na, gumagastos ako kay Kuya Kahil para sa kapag nandito siya sa akin. So lahat ng flight, hospitalization, education, sports, extra classes, lahat si tatay niya na. Sa akin siguro 10% na lang. Okay? So, nagpadala naman agad guys. Yun yung maganda sa papa ni Kuya Kahil, no? Kasi na-warningan ko na siya na
masama pa lang pakiramdam ni Kuya Kahil, hindi ko pa siya nadadala sa doktor. Napagsabihan ko na siya na something is not okay. At kapag hindi pa naging okay, dadalhin ko na sa doktor si Kuya Kahil. Ayun. So, pagka nung nag-request ako ng discharge, eto na guys, nagpadala yung doktor ng ano niya, tawag nito, ng kanyang reseta ng gamot. So, binigyan siya ng omeprazole 20 mg. And then, kapag masakit pa yung tiyan, kailangan niyang ipasok for CT scan. And then, bawal siyang kumain ng oily food or any carbonated drinks. Kasi talagang sasakit yung tiyan niya. Or maybe that's the reason why. Kasi parang si Kuya Kyle, meron na siyang nagkakaroon siya ng parang heartburn. Nagsimula ata yan last year. Hopefully, kumakain siya ng maayos doon sa Thailand or kumakain siya on time. Pero I know his daddy. Si daddy niya maalaga sa kanya no? But, pagdating naman sa total bill, kasi marami sa inyo yung nagtanong kung magkano ba yung total bill. So, hiningi ko na din guys, pati yung medical abstract at saka yung statement of account. Lahat ng gastos ni Kuya Kahil, simula sa alcohol pads hanggang sa yung admission kit, hindi pala yun siya libre guys, may bayad pala yun. Admission kit na may unan, may tissue, may thermometer, 500 pesos pala yun. Ayan, skin test, okay. Skin test, 74 pesos lang yung skin test niya, pero mahal yung professional service fee, 1,650 pesos. Okay. So, per day pala yung billing nito. April 30, May 1, tsaka May 2. And then, laboratory and pathology test. Okay. So, itemized talaga. Maganda yung statement of account. So, meron kaming 3 pages ng statement of account kung saan nakalagay talaga every single thing na ginamit kay Kuya Kahil. Ang mahal nung cefuroxime powder, 1,440 pesos. 480 pesos yung isa. Okay. Alright. Hindi pa to siya. So, magkano nga bang inaabot ng total bill ni Kuya Kahil sa mga nagtatanong? Ayan. So, basically, to summarize it all, pumunta kami ng hospital, nagpa-admit kami via emergency room muna kami nauna ng April 30, then May 1 ng buong araw hanggang May 2 ng 2 p.m. Nasa hospital kami. That is a total of, nakaabot ba tayo ng 2 days? 1 day. Hindi nga nakaabot ng 48 hours, 24 hours ng 10 p.m. Kasi ika 48 hours is 10 p.m. ng May 2. 2 p.m. nakalabas na kami. Imagine guys, ang bill po ni Kuya Kahil ay umabot sa 32,718 pesos, 0.83 centavos. Ganun lang po kabilis talaga dito yung pera sa Pilipinas, sa hospital. Kaya kapag hindi ka pa nakabili ng insurance or kahit na anong klaseng insurance, mag-isip-isip ka na. Kasi dito pa lang, chaching, lumipad yung pera mo 360 degrees. So, nung sinabi ko sa tatay ni Kuya Kahil yung bill, hindi naman siya nabigla guys, no? At baka may nagtatanong sa inyo, nagre-reklamo ba siya, nagagalit ba siya sa mga ganitong instances? Bakit naman siya magalit guys? Wala siyang karapatan magalit kaya hindi ko man yan ginusto. Hindi ko man ginusto na magsakit yung anak ko, hindi ko man ginusto na mag-hospital si Kuya Kahil, no? Hindi ko man ginusto na umabot sa ganito yung gastos. And, as a matter of fact, hindi ko pinasok si Kuya Kahil sa private room. Sa ward kami nagstay kasi pinayagan naman kami sa ward at the same time. Ang hospital na to ay bago siya, malinis, malalaki yung spaces ng ward nila. Merong electric fan.
So, it's not something na, alam niyo yun, na hindi siya komportable na room to stay in. Okay? So, ang total bill ay umabot ng 32,718 pesos and 83 centavos. Pero, dahil sa may PhilHealth ako, and dependent si Kuya Kyle sa akin, meron tayong discount na 11,895 pesos. In fairness naman sa PhilHealth, malaki-laki din yung gibawas nila, ha? And, nagkaroon din ako ng payment out of my pocket. Kasi merong tinatawag yung hospital, guys. Ito nga yung hindi ko gusto, no? May mga hospital dito na gusto nila, guys, kapag may limit ka lang sa bill mo, pag naabot mo na yung limit, bayaran mo na lahat in cash. Mga sigurista din, no? Hindi na mabawas ng PhilHealth, hindi na mabawas sa HMO. Kaya gusto nila, bawasan mo na ng bawasan. Maglabas ka na ng pera sa bulsa mo talaga. So, nakapagbayad pa ako ng 4,000, guys. And that gave me the total of, 32,718 less yung sa PhilHealth na 11,895. May naiwan pa sa bill na 20,592 pesos. Less yung na out of pocket ko na 4,000 pesos. So, nasa 16,000 pesos pa yung kailangan nating bayaran sa hospital. Alright? Again, it was down to 16,735 pesos for less than 48 hours sa hospital. Hospital charges, umabot po siya ng 24,040 pesos. Room charge, iba pa yung room charge, 2,310 pesos. Professional fee, 6,368 pesos. May discount kami na sa PhilHealth na 11,000 pesos plus yung bayad ko na 4,000 pesos. Again, totally 16,735 pesos. So ngayon guys, binayaran ko na yan. Nag-communicate ako sa tatay ni Kuya Kahil ng kanyang total bill and hindi pa nga umabot ng 1 oras ay nagpadala agad ng pera yung tatay ni Kuya Kahil para isettle yung bill. Ganun po siya kadaling kausap basta pagdating kay Kuya Kahil at pagdating sa mga ganitong klaseng sitwasyon, no? Ayan. Masaya ako guys kasi maraming nag-comment, no ma'am, mabuti na lang yung tatay ni Kuya Kahil, very supportive. He's such a blessing, by the way. Kasi hindi lahat ng tatay tinatayuan yung responsibilidad ng ganyan, okay? Masaya ako at grateful ako at ina-appreciate ko yung tatay ni Kuya Kahil kasi pinili niyang maging maayos na tatay despite sa fact na hindi kami nag-workout. Yun yung maganda doon. And at least, hindi na mahalaga sa akin guys. Yung hindi kami nag-workout. No, matagal na yun. Siguro, matagal din ako naka-move on sa tatay ni Kuya Kahil. Pero, nag-move on ako with peace. Okay? Both sides. And right now, hindi man kami friends na tinatawag talaga, but we are co-parenting peacefully para kay Kuya Kahil, and we are casual sa isa't isa. Pag nagkita kami, nag-uusap kami, we can joke ng pakonti-konti, we tell funny stories about kay Kahil, ganun. And I laugh around him a little bit pag nagkita kami, depende pa may joke or may sinabi siya na nakakatawa regarding kay Kahil. And he also laugh when I update him something about kay Kahil, ganun lang. Again, lahat tungkol lang kay Kahil, you guys. It's not about me or him or us. Walang ganun, ha? Baka mamaya magchismisa na naman kayo dyan. Magbigay na naman kayo ng big deal, no? Regarding this. But, like I said, katulad nga ng sinabi ko, swerte. Blessed ako pagdating sa tatay ni Kuya Kahil. Kasi, he chose to do the right thing. Yan. Nagiging blessing din naman si Mr. Yiga kahit papano. Kasi, sabi ko nga sa inyo, 2 buwan na siyang nagsusustento. 3 buwan sana ngayon, hindi ko alam, wala pang pumapasok. Pero, pinagpipray ko na sana pumasok na. Kasi regardless kung kaya ko or hindi ko kaya, responsibilidad niya na tayuan ang gastusin ng mga bata. Hindi man 100%, pero at least nakikita ko na he's finally trying to stand up sa responsibilidad niya. And like I said, I would like to practice the grateful heart. Alam ko marami sa inyo sasabi, dapat nga bayaran niya, ganito, ganyan. Kulang pa nga yan, ikaw na lahat, ganito, ganyan. Kulang pa yung pera na yan. Money will always not be enough.
you know. It's your heart, it's our heart that we have to train na maging grateful. Kasi kung ganyan tayo lagi, hindi tayo grateful, we are going to live a bitter life. So, katulad ng sinabi ko sa inyo, these things are not easy. We have to practice them. We have to train them. Okay? Alam ko marami sa mga nanay dyan yung may mas mahirap na sitwasyon kaysa sa sitwasyon ko. I pray that it will get better for you. I pray that it will get better for all the mothers na tinataguyod yung mga anak nila mag-isa or, you know, co-parenting man kasi I know hindi madali. Hindi siya madali. But when you train your heart na maging grateful, somehow it becomes easier kasi wala ka masyadong expectations, no? You just try to do your best para sa mga anak mo, para sa sarili mo, para ma-enjoy niyo yung mundo regardless sa kung ano man yung pinagdadaanan ninyo. So once again, you guys, maraming salamat. Kung may tanong pa kayo, please don't hesitate to comment them down below. Babasahin ko yung comment niyo and try kong sagutin yun sa next episode natin. Tulog pa yung mga anak ko pero gigisingin ko na. Much love, Princess Ida.